Galak at nagpapasalamat ng lubos kay Attorney Reggie Tongol para po sa ating panahon at pagkakataon na makapagtanong po sa kanya this morning. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga, Manong Ted at saka DJ Chacha. Opo, salamat sa panahon, Attorney. Attorney, yun nga po, no, meron pong binabanggit ang Kamara bago sila magsarado dito pong nagdaang pong June 11 na nagpasa sila ng resolusyon yung pong certifying that the impeachment proceedings initiated on Feb 5, etc. Ano po, ang binabanggit mo nila nga dito, ito raw po ay tugon nila doon sa sinasabi po na pangangailangan ng sertifikasyon. Ito ho ba'y natanggap na po officially po ng court? Kasi nga po kung inyo pong tutunghayan ang naturang order po ng ating pong impeachment court, kasama nga po dito yung binabanggit po na paghingi ng kaukulang pong sertifikasyon sa Kamara de Representante. Attorney, balikan lang po natin. Natanggap na ho ba ninyo yung resolution number 2346 ng Kamara tungkol po nga dito sa sertifikasyon na sila po daw ay sumunod sa mga panuntunan sa paghahain po ng Articles of Impeachment? Manong Ted, thank you dyan sa ginawa ng Kamara na yan, no? Dahil the impeachment court welcomes the compliance of the House of Representatives with the order. Ngunit hindi pa namin nare-receive yung official na compliance o filing ng mga House prosecutors attaching that resolution. So as of today or this morning, wala pang official na communication from the House regarding that matter. Ayun, opo. Kung wala pa pong official nga po na komunikasyon ang Kamara tungkol sa House resolution na ito, yun pong sinasabi nila sa press conference that they will respectfully clarify sa court itong mga orders na ito. Kanya rin po nabalitaan. Meron na ho ba silang official communication para po sa klarifikasyon dito po sa mga order po ng court? As of today din at kahapon at saka this morning, wala pa rin ganong fina-file yung House prosecutors. Ina-expect natin yung motion for clarification na yun. If ever, today nila o by Monday nila ma-file yan. However, hindi rin naman malabo yung nakalagay doon sa order ng impeachment court. Napakadali lang po yun. At kaya nga po nagawa nila yung resolution 2 days ago ay dahil klarong-klaro po na attestation po tungkol po dun sa walang pagkakalabag doon sa one-year bar rule. At yung pangalawa po ay I don't think sila yung makakapag-pass ng resolution ratifying and certifying the actions of the 19th Congress because it entails for the Congress to wait because hindi pa po nabubuhay o napapanganak yung 20th Congress. Okay, opo. Sabi nga po ninyo, napakaklaro naman po ng order po ng court. Pero ako lang po bilang isang pangkaraniwang mamamayan ay na gusto lang po ng klarifikasyon dito din dahil doon po sa motion mismo ni Senator Judge Cayetano, klaro po naman po ang binabanggit niya po dito sa kanyang motion, di ho ba, no? Ang sabi po niya dito, no? Sa kanyang motion, binabanggit po na the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, etc., etc. Opo, pero dito po sa order po ni Presiding Officer Chis Escudero, ang hinihingi po ay attestation. So, meron ho bang legally kaibahan yung certification sa attestation? Pareho lang po yun, no? It's just a matter of terminology. Ang certification po or attestation, ginagawa po yan under oath kapag ordinaryong mga filings po sa ordinaryong korte. So kami pong mga abogado, bine-verify po namin yung laman ng isang complaint o ng petisyon at ito po ay papanumpaan namin sa notaryo publiko. So that is the official act na para magsinyales po sa korte na lahat po na nakalagay doon ay above board at lahat po ay nagko-comply doon sa requisitos. Ganun po yung hinihingi rin sa House of Representatives, ngunit alam naman po natin na hindi po ganun ang formal na aksyon ng isang branch of government katulad ng Kongreso at ito ay will take the form of either a bill or a resolution. And I think ang resolution nga po ang ipinasa nila 2 days ago at yun di po in-expect nating ma-receive in the next few days. Okay, so to be more precise sa ating pong dito pagkakaunawa, yung pong inihain na resolusyon kung sakasakali po matatanggap nga ng impeachment court ng House, is enough
para po dito sa first order na attestation. Meaning, hindi na po hihingi ang court ng bawat isang pumirma doon po sa articles of impeachment ng kanyang kaukulang pong affidavit na pagpapatotoo na talagang pinirmahan niya yon? That is a good question, Manong Ted, no? Pero hindi ko rin po kayo masasagot regarding that matter kasi hindi po ako yung impeachment court. Depende po yan, no, doon sa mga senator judges if they will already accept the compliance from the House. But kung ako po personal, ang yung tatanungin, parang okay na naman po yan dahil po alam naman po natin ang procedure sa House of Representatives po, parang parliamentary procedure po yan. So nung pinapanood po natin yung nangyayari doon, parang umano naman po, nag-comply naman sila doon sa House procedure nila ng pagpapasa ng isang resolution o ng isang bill po. Tinanong po yung floor kung merong objections, wala naman po at wala naman tumayo din para i-divide po yung House para sa nominal voting. So mukhang okay naman po yung ginawa na yun. Of course, as to the others po, ipapresume na lang naman po natin na regular po yung ginawa ng House. Okay, yan po ang so far po, no, pero sabi nga po ninyo hindi ko kayo makakapagsalita mismo, no, sa magiging sa magiging pagtanggap dito ng impeachment court eventually. Opo. Okay. Inyo na ho bang na relevant dito po sa aking babalikan na ating pong pag-uusap tungkol sa attestation na hinihingi po ng court, no? Nabasa niyo ho ba ang official na pahayag? Ngayon po ito i-publish sa Philippine Star, no, ng Philippine Constitution Association Incorporated. Sa binabanggit nilang mga puntos, no, dito po sa nangyari nga sa pag-remand, no, na pagbabalik po sa Kamara ng articles of impeachment. Ang binabanggit po dito, no, sa, if I may read, fundamental question of law is the mere lack of certification from the House of Representatives sufficient to justify remand of the case and suspension of trial? Sabi po dito, PhilConsa submits that no such requirement exists under the Constitution or established impeachment practice. To create such a requirement ex post facto undermines both the separation of powers and the rule of law. Ano po muna po ang reaction kaya dito po ng ninyo po at ng court? Ano po kung maaari lang? Yung mga ganyan pong mga criticism o mga opinion po ng iba't ibang mga lawyers po, constitutionalists at ng general public po, ina-expect na po yan ng impeachment court and they welcome it as part of a political process. Sa ordinaryong mga kaso pong umaabot sa Korte Suprema, tinatawag dyan sub judice, bawal magsalita o bawal atakihin yung mga desisyon ng Korte Suprema. Kaya wala tayong narinig na mga ganyan na mga statements mula sa mga iba't ibang mga abogado. Pero dito po, dahil ito ay political process, sui generis ng impeachment court, normal po na magkaroon ng mga iba't ibang mga pahayag o mga hindi po pag-agree sa mga akto ng impeachment court. Ngunit paalalahanan ko lang po lahat ng mga publiko na ang impeachment po ay ang impeachment trial po ibinigay sa Senado, who has the sole authority to try and decide the case. At kung titingnan lamang po nila yung desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa Francisco at Gutierrez versus House of Representatives, dalawa po yan, nagsasite po yung dalawang kaso na yon ng Nixon versus US. Ito po yung unbanked case sa Estados Unidos kung saan kinopya natin yung impeachment proceedings natin, pati po yung proseso ng impeachment, at sinasabi doon na ang Senate po ang may total authority over the issue. At wala pong limitasyon yung kung paano i-decide ng isang impeachment court sa katulad ng Senado kung ano yung mga proseso nila at kung paano nila gagampanan yung kanilang tungkulin under the Constitution. Ayun. So yun po yung sagot po doon para po malaman lang ng mga tao na kung anong legal basis ng impeachment court. Opo. Sino po ang ponente sa binabanggit po ninyong jurisprudence? I think yung Francisco and yung Gutierrez, hindi ko maalala po yung ponente, but those are unbanked decisions by the Philippine Supreme Court. At yung Nixon versus US po, unbanked naman po yan ng US Supreme Court po. So it was cited in those two cases of the Philippine Supreme Court. Opo. Yung bang Philippine Supreme Court na binabanggit nyo po na pinanggalingan po ng jurisprudence na ito, yung ba yung panahon ni Renato Puno bilang Chief Justice?
Ay, hindi ko po sigurado, hindi ko po na-check. Pero Mm. salamat po sa tanong na yan at pagkatapos sa interview na ito, i-check ko kung sino yung ponente. Hindi ko Opo, po opo. napansin kung sino Opo, po kasi yun. po ang lumagda po sa statement ng PhilConsa ay ang dating puno maestrado Renato Puno mismo. Opo. Opo, opo. Opo, 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 opo. For ano lang po, for your information, ano po. Ngayon, so sinasabi po ninyo, dahil nga dito po sa inyong binabanggit na jurisprudence na kumbaga sa question ng grupong PhilConsa at iba pa hong mga legal minds ano po na wala naman yan sa impeachment rules yang remand na iyan. Opo. Ang inyo pong katwiran ngayon na ang impeachment court, opo, dahil sila po lamang ang may kapangyarihan sa impeachment trial, makakagawa sila ng, opo, kumbaga they can introduce, if I may say, they can improvise or they can introduce new rules or regulations even wala ito mismo sa impeachment court procedures na written and promulgated by the, na-search ko na yung by the Senate. ponente Ganun doon, po? si Opo. Justice Carpio Morales. Pareho po sa Francisco case at saka sa Gutierrez case po. Doon po sa katanungan ninyo, no, dahil po doon sa power po ng Senado bilang impeachment court, they have the sole power to try and decide po. And applying that Nixon case po, wala pong limit ang kung paano po yung proseso na gagawin nila except po yung self-imposed limitation po nila na nakalagay po sa House rules. Ang Constitution po, hindi po lahat ng mga detalye inilagay ng ating constitutional framers sa Constitution dahil nga po ito po ay tinatawag na living Constitution at hahayaan po yung times of the time at yung wisdom po ng mga hukom ng senator judges at the time kung paano po nila gagampanan yung kanilang textually demonstrable commitment na ibinigay ng Constitution sa kanila. So ngayon po, yung nakita natin na nangyari nung 2 days ago, ito po yung gawaing balancing ng interest po ng impeachment court. Kasi po merong issue daw po, sabi ni Senator Judge Bato de la Rosa doon sa articles of impeachment, meron siyang ni-raise na infirmity, kaya po siya naghain po ng motion na i-dismiss po at ngayon po meron namang objection yung mga ibang mga senator judges katulad po nung minority sila Senator Coco Pimentel at saka si Risa Ontiveros. Kaya po para po hindi po na humaba yung usap-usapan nung mga panahon na yon at yung deliberasyon ay nagkaroon na lang po ng pag-persuade po ni Senator Judge Cayetano kay Senator Judge De La Rosa na gawin na lang po, i-amend at i-remand na lang po pabalik sa House po para po makahingi ng mga additional information. Ito po yung ginagawa usually ng mga hukom. Katulad ko po, litigator ako, pag naghain po tayo ng complaint sa korte, titingnan muna ng korte kung lahat ba ng compliance po sa formal requirements ng paghahain ng kaso ay nandun ba. So ganun lang po yung ginawa ng ating impeachment court. Opo. Sige po. Salamat na marami, Attorney Reggie. So, nangangahulugan nga po kaninyo no, na kahit na itunuturing ng iba na wala naman ito sa impeachment rules mismo no, na formulated by the Senate no, sa kanilang impeachment rules. Di ba Senado po ang bumuo niya ng impeachment rules and then sabi nga po ni Senator Chis, no, meron pa pong ilang pang mga rules of court na maaaring suppletory dito po kung kinakailangan sa impeachment trial na ito. So, nangangahulugan po kung do you agree na wala naman talaga sa impeachment rules ito pong order to remand? Wala po, no. Isa rin 'yan sa mga bagay po na hindi po lahat na ilagay ng Senado kasi nga po because of this very sui generis nature po ng ating proceedings, hindi po mailalagay lahat ng mga bagay-bagay dahil hindi po to totally legislative or totally judicial, ito po ay political din po. Opo. Sabi nga po ninyo, one of its kind. Ano po? So, nangangahulugan po, Attorney Reggie, na kung nagawa ito ngayon ng impeachment court at pinagbotohan po ng majority po ng mga miyembro ng court na i-remand ito sa House, ngayon po, sumagot ang House po sa number 1 po actually, maliban doon sa clarificatory kanila na pagtatanong ano po dito po sa impeachment court. Nangangahulugan po na itong isinumite ng Kamara na House Resolution
kapag po dumating sa impeachment court nga officially at dumating na po yung pagbabalik po ng impeachment court, pwede ho nilang tanggihan to. They can also vote not to accept this House resolution and still pursue the dismissal of the case. Hindi po tayo pwedeng manghula kung ano po yung gagawin ng bawat panig po, no? Pero tama kayo dyan, may posibilidad po na despite and in spite of the compliance of the House of Representatives, any lawyer worth his salt po na nandoon po sa depensa will file the necessary legal remedies pa rin po kahit na po nag-comply na po yung prosecutors. So yun naman po yung ine-expect din na mangyayari sa proceedings po. Kaya para mapabilis na po at para ma-expedite na po yung proseso at para magkaroon na po ng solid ground ang impeachment court na magpatuloy sa proceedings, siya na po ang nag-interpret kung paano niya ibabalanse yung interest ng parehong panig. Kaya siya na po ang gumawa ng aksyon para hingin po yung mga kinakailangan mula sa House. Opo, yung nga po, kanin nyo, pwede po yun. Kasi nga sabi nyo, mahirap mag-speculate, pero sabi nyo, posible kasi nga ngayon, kahit na wala sa impeachment rules, nangyari po itong remand na ito, pinagbotohan ng mayorya, so pwede rin pong pag dumating na pagkakataon na mag-hearing sila, itong resolution na ito, maaari pa rin i-reject ng sinumang miyembro ng impeachment court, and that particular member sitting as senator judge can still move for the dismissal of the case. Ngunit Manong Ted, no, kapag nangyari po yun, medyo maliit na rin po yung magiging basehan ng senator judge na tatayo na yun para gawin yung gusto niyang gawin. Hindi niya na ganon mapapersuade yung other senator judges na bumoto para dun sa motion niya na to dismiss dahil nga medyo nasagot na nung House o ng House prosecutors yung issue na yun po. So parang liliit lang po yung kanyang mga legal grounds to proceed with the motion. Okay, sige po. Hindi ko kaya eventually maging masyado rin pong technical on legal, kumbaga legal terms itong resolution and attestation pag nag-hearing na at sabihin ng senator judge na hindi, gusto namin. Kasi po, di ho ba ang definition practically po nitong ito pong resolution, certifying certification, iba po yung attestation kasi mas mabigat po ang ibig sabihin no na kinakailangan talaga dito. May mga sinumpaang salaysay ang lahat ng congressman na sila hindi pinilit sa pagpirma ng articles of impeachment. 200 po mahigit yun. Magandang tanong rin yan, Manong Ted, no? At ine-expect rin natin yan na may isa po sa mga senator judges na baka nga rin pong itanong yan at ibigay po sa floor kung paano i-dispose sa impeachment court yung binigay na compliance na yan. Kung sufficient na po ba yan o hindi pa po, kung meron pa bang additional, doon po natin malalaman kapag nag-convene po ulit yung impeachment court. Bakit ho ba hindi nalang ginawang number 1, no? Na order ay certification o resolution? Ba't ginawa pang iniba pang yung word na attestation ni Senator Chis Escudero? Bakit doon sa order niya hindi na lang, kasi po klaro ho naman dito, di ba, na the House of Representatives, di ba, to certify. Bakit pa ginawa po? Ba't iniba pa ang word? Para ho wala nang, kumbaga wala nang room for interpretation. Sorry, Manong Ted, pakiulit po yun. Attorney, ito hong order po ni Senator Chis sa House. Bakit pa kinakailangan baguhin yung word? Ang hinihingi lang po naman ni Senator Alan Peter Cayetano is to certify. Kumbaga certification. Ba't pa kinakailangan gawing attestation na baka po na naman po sa pananaw na, baka lang po sa pananaw ng iba, mas mabigat yan kasi kinakailangan niya ng mga affidavit. Bakit po ba hindi na lang sinimplify po ng salita na certification? Opo, hindi ko po masasagot kayo ng
ng medyo direct to the point dyan kasi po syempre hindi naman po tayo yung gumawa ng order na yan, no? Pero ang masasabi ko lang po para sa mata ng impeachment court, either certification po or attestation will, I think, already suffice. At yung kung paano po gagawin ng House yun, sila na po bahala. If they want to sign again, katulad po nung ginawa nila sa verified complaint, na talaga meron silang bawat congressman na nakasign po doon. Kung ganun po ang gusto nila, then okay rin po. Kung ipapasa lang po yan katulad ng isang ordinaryong resolution o ng isang bill na nasa third reading, okay rin po yon. I think both modes would be able to be justified by the House. Pagdating po sa Senado, kapag tinanong po sila bakit ganun lang yung ibinigay yung certification or attestation, at tama po kayo doon, no? Baka diyan magkaroon ng point of question or clarification na kaya humihingi rin yung House of Representatives. Pero handa naman po yung impeachment court na linawin yan if ever. Opo, yes sir. Salamat po na marami. So attorney, yung pong order kay VP Sara, ano po, yung pong bibigay nga po sa kanya, di po ba, ng naturang articles of impeachment, meron po itong takdang araw na dapat niya sagutin, hindi po extendable. Ito pong order na ito sa Kamara, ano po, na nanggagaling po kay Senator Cheese, presiding officer, meron bang deadline, maliban doon sa yung second order po, no, na dapat mag-convene muna in 20th Congress, ito bang unang order, wala itong deadline? Wala pong deadline, pero ine-expect po natin na dahil hindi po napapanganak yung 20th Congress, hindi pa rin po yan mako-comply ng House of Representatives. So, yung pangalawang requirement po na order for compliance ng impeachment court, it entails waiting. And I think it is the response of the impeachment court as to the issue po na inihain nila Vice President Sara Duterte doon naman po sa Korte Suprema. At dahil hindi po gumagalaw yung Korte Suprema, gumawa na rin po ng aksyon yung impeachment court para mapadali po at mapa-shorten yung paghihintay natin, at hingi na rin po sa House of Representatives na naghain ng articles of impeachment yung requirement na po yan. Opo, sige po. So ngayon po, tutugon po dito si VP Sara, and then meron din po ditong administrative nga po, no, na function yung court kahit na naka-break ngayon, and then lahat po ng mga hihingiin po, itong mga binabanggit po ninyo ng mga pleadings na ito o mga answer na ano pong tawag dyan, but definitely po, ang resumption po, pagbubukas ulit ng impeachment court ay sa 20th Congress na. Tama po. Kung makikita po ninyo na 10 days yung answer, so that is mga June 21, at dahil Sabado po yun, June 23 po yung answer po ni Vice President Duterte. 5 days po from there, sasagot po yung House prosecutors hanggang June 28. So tamang-tama po yung time frame na yon bago po matapos yung authorities ng House prosecutors, makakapag-file po sila ng reply. So ngayon po doon sa adoption ng guidelines po ng pre-trial ng ating rules, they have 60 days within which to call for the pre-trial. So tamang-tama rin po yun na doon sa pag-comply ng House po doon sa pangalawang kailangan po na requisitos, by July 28 po makakapag-convene na sila at baka makapag-comply na sila by that time. So it is still within the 60 days to order for the pre-trial. Okay, sige po. May pahabol lang pong tanong, Attorney Reggie, si Chacha, please ha. Opo, salamat po. Yes po. Attorney Reggie, nasa mga balita po ngayon, kita po natin, nakasama ngayon ni VP Sara Duterte sa Malaysia, si Senador Amy Marcos at si Senator Robin Padilla, na pareho pong nakaupo ngayon bilang senator judges ng impeachment case na ito ni VP Sara. Para lang po alam ng lahat, under the Senate rules and the impeachment rules, pwede po ba ito? And in terms of impartiality, ano po ang tingin nyo dito? Yung gawain po ng mga senator judges na ganyan, hindi po natin ma-judge yan, no? As a mere spokesperson po. So, hintayin na lang po natin kung anong gagawin po o anong i-raise na objection ng iba pong mga senator judges doon sa pagsama ng dalawang senator judge din po. Alam naman po natin na under oath na rin po sila to practice impartiality, and when that oath was made,
hindi lamang po within the proceedings of the court kailangan nila i-practice yung impartiality, pero kailangan pa rin po sa labas. Kaya nga po meron tayong nasa Senate rules din po na sa Section 18 ng Senate Rules na bawal din po sana as much as possible magsalita yung mga senator judges, yung presiding officer, pati mga prosecutors at lahat po ng lawyers po ng depensa ng ukol po sa merito ng kaso. Pero some may argue na wala pa naman pong kaso na or ebidensya na pinag-uusapan, so wala pang merits of the case. Kaya po ang view po ni presiding officer Escudero dyan, hayaan lang man po natin muna for the meantime ang free discussion both from the senator judges pati po sa publiko about these things as part of their fair comment of the actions of public officer. So bahala na po ang publiko na kung paano po nila titingnan yan at tingnan na lang natin pagdating po at pag-convene ulit ng impeachment court how the other senator judges will view the actions of their fellow senator judges. Okay, but under the Senate rules, walang nasusulat na gano'n, na bawal po ito, yung pagsama dun sa respondent. DJ Chacha, pakiulit po Yes yung po, under the Senate or impeachment rules, may nasusulat po ba kung talagang bawal po, kung nakabukas na at umuusad na ang impeachment? Dahil galing po mismo kay SP Cheese Escudero, siya mismo nagsabi, hindi ito dinismiss, ang kaso ay umuusad na. So, meron po ba nakasulat or wala under the Senate or impeachment rules? At tama po, tuloy-tuloy po yung jurisdiction ng impeachment court. At kung meron pong mga filings po yung any party po or merong issues po ang isa po sa senator judges, pwede pong mag-request po o magpatawag ng convening po ng impeachment court within the time frame, pero as ine-expect po natin din dahil maikli na lang po yung masyado yung oras, baka hindi na rin po makapag-quorum yung impeachment court. Kaya nga po hihintayin na lang po na mag-cross over to the 20th Congress yung proceedings po ng korte. Attorney Reggie, yung tanong ni Chacha po, ano ko lang linawin ko lang, mukhang ang tanatanong niya, 'di ba sumagot kayo na kanina tungkol doon sa ano ba ang rules po, impeachment rules mismo ng Senado sa usapin po ng conduct, behavior, decorum, gawi ng isang senator judge. Sa katanungan niya na kasama daw po ng sinasabing respondent sa kaso yung dalawang senator judge. Opo. So ang tanong niya ngayon, inuulit niya yung tanong, ano ba nasasaad sa impeachment rules tungkol po dito sa gawi po, decorum at conduct ng isang senator judge as written in the rules? Sa Senate rules po, wala pong nakalagay doon. Alam naman po natin ang nagpasa po nung nung Resolution 39 yung mga judges din po. So, or mga senador din po. So, I don't think na they anticipated such actions from fellow judges. Kaya po, vague po and ambiguous yung rules po regarding that, except on the oath na igagawin po ng isang senator judge. Then doon po nakalagay yung will exercise impartiality. Pero as to the procedure po, kung merong remedy ang any party or any other senator judge on how to respond to such actions po ng fellow senator judges, wala po. So depende, ito po yung medyo hindi po talaga legalistic o hindi po nakasaad sa rules, na kailangan po yung wisdom na lang po nung senator judges kapag nagbotohan po sila again, kung merong motion na ihahain po sa floor, doon na lang naman po natin malalaman kung kung magsasanction po ba sila or magpapa-recuse or magpapa-inhibit, doon na lang po natin makikita. Opo, yes sir. So iyan po, nailino ko na, tama ba siya? Niliwanag ko yung tanong mo. Yes, kasi, mas malinaw na ngayon. So walang nakasulat. Okay. Opo. Maliban doon sa panunumpa ng mga senator judges na sila po ay magiging impartial. Opo, impartial. Alright, sige. So, Attorney Reggie, sa uulitin po, Attorney, pag may mga development po, tatawag po kami sa inyo para makuha po ang panig po ng ating impeachment court, Attorney.
Sorry po, kay ulit-ulit Opo. again. Attorney, sa uulitin po Opo, pag may mga gusto ko kaming klaruhin, may development po dito po sa mga sinasabi pong pagtugon ng Kamara sa inyo sa order po ng impeachment court, muli ho kaming tatawag, Attorney Reggie. Ay, sorry. Choppy po kasi hindi ko marinig. Naintindihan namin po kasi nga baka may problema tayo technical. Pero Attorney Reggie, salamat po na marami sa inyo pong panahon at sa uulitin po, muli kaming tatawag po pag meron pa mga issue dapat naliwanagan. Okay, so... Ayun na. Naputol si pakisabi na lang kay Attorney Reggie, pakisabi ka mo, Thank you, babayaran Attorney. natin yung bill natin sa internet, ha? Nagkaka-problem with the Pakisabi kay connection. Attorney. Please, Attorney, sorry po, naputol na po ang serbisyo ng internet namin. Oo. Sana sa susunod na panayam, maayos na. Joke lang po. Attorney Reggie, kung nanonood ka po sa amin ngayon, salamat po na marami. Thank you for finding time na malinaw po natin tong mga isyong ito.